Ako si Emily Carter, 22 taong gulang, isang freelance journalist mula New York. Ang tawag sa akin ng mga kaibigan ay Reyna ng Solo Travel. Sa loob ng 10 taon, nakapaglakbay ako ng mag-isa sa higit 70 bansa at nagsusulat ako ng mga artikulo tungkol sa kaligtasan ng kababaihan para sa mga global magazine. Nakapaglakad na ako sa kalagitnaan ng gabi sa Cairo bandang 2 AM, sumakay sa siksikang tren sa Mumbai kung saan halos hindi ako makahinga at nasundan na rin ako ng isang estranghero sa Buenos Aires. Pero nakabalik ako. May mga kuwentong laging ipinagmamalaki ng mga mambabasa. Ngunit may isang bansa na lagi kong tinatanggihan na puntahan ng mag-isa, ang Pilipinas. Sa tuwing babanggitin ko ang salitang Pilipino sa isang pag-uusap, mabilis na magtataas ng kamay ang mga tao para magpaalala. Huwag na huwag kang aalis ng mag-isa, Emily. Lalo na ang babae. Puno ang balita ng mga babaeng nawawala, nabibiktima ng budol-budol, ninanakawan at traffic na nakamamatay. Lalong-lalo na yung mga taxi na naniningil ng sobra. Napakaraming mandaraya. Ang kultura nila ay napakalaki ng impluensya ng machismo, kaya ang babaeng naglalakad ng mag-isa sa gabi ay napakapanganib. Naniwala ako sa kanila dahil ako ang taong patuloy na sumulat ng mga babalang artikulo. Hanggang isang araw, tumawag sa akin ang editor-in-chief ng isang sikat na travel magazine. Emily, kailangan namin ng isang matinding artikulo tungkol sa bakit hindi dapat mag-solo travel ang mga babae sa Pilipinas. Siguradong sasabog yan sa views. Gusto namin yung talagang nakakatakot at matindi. Tumawa ako ng mahina. Ito ang gintong pagkakataon. Pupunta ako para patunayan sa mundo na tama ang lahat ng babala nila. Nag-book ako ng one-way ticket. Walang guide, walang kasama, tanging ang sarili ko, isang backpack at isang blankong notebook na handa kong isulat ang mga katakot-takot na karanasan. Sa loob ng 40 oras ng paglipad, binasa ko ang mga lumang balita na inipon ko. Isang turistang babae ang inabuso sa Palawan, isang dayuhan ang niloko para sumakay sa van at nawala, mga pulis Pilipino na tumatanggap ng suhol at nagpapalaya sa mga kriminal. Ngumiti ako ng may panalo. Sa pagkakataong ito, isusulat ko ang artikulo na magpaparamdam ng matinding takot sa lahat, kaya't wala nang mangangahas na tumapak sa Pilipinas. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport bandang 4 AM. Agad akong sinalubong ng mainit at maalinsangang hangin pagbukas pa lang ng pinto ng eroplano. Pakiramdam ko, pumasok ako sa bibig ng isang hurno. Napakasikip ng tao kahit na 4 AM pa lang. Malakas ang boses ng Tagalog sa paligid. Wala akong naintindihan kahit isa. Mayroon namang mga English sign pero napakaliit ng letra kaya't halos hindi ko makita. Naglakad ako, hila-hila ang aking bagahe, palusot sa siksikan. Isang lalaki ang ngumiti sa akin at may sinabing bagay. Dali-dali akong yumuko at lumayo. Ang tanging nasa isip ko ay ang babala ng mga kaibigan ko. Huwag na huwag kang ngingiti sa lalaking Pilipino. Aakalain nilang gusto mo sila. Sa immigration counter, ngumiti ng malaki ang babaeng opisyal at nagsabi, "Kumusta? Welcome po." Tumango lang ako nang hindi ngumingiti. Sa loob-loob ko, naisip ko, ito ang pekeng ngiti para maging friendly sa turista. Paglabas ng airport, pumara ako ng taxi. Tinanong ng driver ang destinasyon ko sa basag na Ingles. Sinabi ko ang pangalan ng hotel ko sa Makati. Agad niyang binuksan ang metro. Nagtaka ako ng kaunti dahil narinig ko na kadalasan ay ayaw nilang buksan ang metro pero nagduda pa rin ako. Baka naghihintay lang na makalabas ng airport bago makipagtawaran. Umalis ang kotse sa NAIA. 5:30 AM na pero napaka-traffic na. Parang nakahinto lang kami. Tiningnan ko ang orasan. Kung magtatagal kami ng ganito, 2 oras tulad ng nabasa ko, makakarating ako sa hotel bandang 7 AM. Nagbuntong hininga ako. Ito na ang Pilipinas. Habang nasa daan, binuksan ng driver ang radyo. Malakas ang tugtog ng Pinoy pop. Sinubukan niya akong kausapin sa Ingles. "You from where? America?" Maikli kong sinagot, "Yes. Welcome to the Philippines. Very happy." Ngumiti siya ng malaki. Kita ang puting ngipin. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at nagkunwari na nagbabasa ng phone. Sa isip ko, sinimulan ko nang isulat ang unang punto ng aking artikulo. Ang airport ay malaki, ngunit nakakalito. Traffic na simula pa lang ng 5 AM. Ang mga tao ay nagngingitian ng sobra-sobra, nakakatakot. Wala akong kamalay-malay na sa loob ng ilang oras, ang notang ito ay buburahin lahat
at makakatagpo ako ng isang bagay na tinatawag nilang Filipino heart na walang sinuman ang nagkuwento sa akin. Ang taxi ay na-stuck sa Skyway ng halos 1.5 oras. Tiningnan ko ang orasan at nagbuntong hininga sa pang-17 na pagkakataon. Ang driver ay nakangiti pa rin. Kinuha niya ang kanyang telepono, nagpatugtog ng mahinang kanta at humarap sa akin. No problem. Manila always like this, but we go soon. Hindi ako sumagot. Sa isip ko, gumagawa ako ng isang matinding pangungusap para sa aking artikulo. Manila, ang lungsod na dahil sa traffic, gusto mo nang umuwi sa unang minuto pa lang. Ngunit biglang may kakaibang nangyari. May tunog ng sirena mula sa malayo. Ang lahat ng sasakyang nakahinto sa harap namin ay nagsimulang gumalaw, lumalabas sa gilid. Bawat lane ay gumagalaw, walang busina, walang sigawan. Mga kotse, motorsiklo, van, lahat ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang ambulansya na tumatakbo. Sa loob ng 10 segundo, ang daan na siksik ay naging isang malawak na bukas na lane sa gitna. Ang aming taxi ay sumunod din. Ngumiti ang driver sa akin. Bayanihan, always present. Natigilan ako dahil sa New York, kahit may ambulansya, nagbubusinahan pa rin ang mga tao. Sa wakas, umusad na ang sasakyan. Nakarating kami sa hotel bandang 7 a.m. Nagbayad ako ayon sa metro. Walang tawaran. Binuhat ng driver ang bagahe ko at nagmano sa akin. Salamat po, ingat po ma'am. Tumango ako at nagmamadaling pumasok sa lobby, hindi pa rin kinikilala na may anumang magandang nangyari. Ang kuwarto ko ay nasa ika-24 na palapag, may tanawin ng Makati skyline. Ibinato ko ang bagahe ko, binuksan ang laptop at nag-type ng pamagat ng artikulo, 48 oras sa Manila. Bakit hindi dapat mag-solo travel ang babae? Pagkatapos, nakatulog ako nang nakasuot pa ng sapatos. Nagising ako nang malapit na ang tanghali. Napakainit ng sikat ng araw kaya't ang kwarto ay maalinsangan. Naligo ako at nagbihis ng simple, jeans, t-shirt, sunglasses at sombrero. Ako ang tipo ng tao na ayaw mapansin. Bago ako umalis ng kwarto, sinuri ko ang maliit na sling bag ko, passport, cash, credit card, telepono at notebook. Nag-double lock ako ng pinto. Ang plano ko ngayon ay pumunta sa Divisoria, ang lugar na binabalaan ng lahat ng website na siguradong mawawala ang wallet mo. Naglakad ako pababa sa lobby. Ang receptionist, isang dalaga, ay ngumiti ng malaki. Saan po kayo pupunta, Miss Emily? Kailangan po ba ninyo ng taxi? Sumagot ako. Mag-isa lang ako, salamat. Ngumiti siya ng mas malaki pa. Sige po, mag-ingat po kayo, pero huwag po kayong matakot masyado. Napakaligtas po ng Maynila para sa mga babae. Tinaasan ko siya ng kilay. Ligtas? Aking ipapangalandakan na hindi. Lumabas ako ng hotel. Napakainit ng sikat ng araw. Pumara ako ng taxi sa gilid ng kalye. Tinanong ng driver ang destinasyon. Divisoria po. Agad niyang binuksan ang metro. Sa daan, kinunan ko ng litrato ang mga billboard na may maling English text. Kinunan ko ng litrato ang driver na nagpapatugtog ng malakas na OPM. Kinunan ko ng litrato ang traffic. Muli. Lahat ay umaayon sa plano hanggang sa makarating kami sa Divisoria. Bumaba ako ng sasakyan. Ang init at amoy ng prito na pagkain ay nagsasama kaya't halos hindi ako makahinga. Napakasikip ng tao, balikat sa balikat. Naglakad ako sa makitid na daanan sa pagitan ng mga nagtitinda ng segunda manong damit. Ang isang kamay ko ay nakahawak ng mahigpit sa sling bag. Ang isa naman ay may hawak na telepono, kumukuha ng video. Ito ang isa sa pinakapanganib na palengke sa Asia, bulong ko sa kamera. Kung ikaw ay isang babaeng mag-isa, mawawala ang bag mo sa loob ng 10 minuto. Nagpatuloy ako sa paglalakad ng 5 minuto, 10 minuto. Walang sino man ang humipo sa bag ko. Walang mga kamay na sumunggab sa bulsa ko. Walang mga taong humihingi ng pera. Lahat ay ngumingiti lang at nagsasabing, "Kumusta ma'am?" Nagsimula akong mainis. Bakit wala pang nangyayari ayon sa babala ng lahat? At nangyari na. Lumingon ako sa isang tindahan ng alahas. May isang maliit na batang babae na nakatayo sa tabi ko. Hindi lalampas sa 10 taong gulang. Ngumiti siya, nagmano. "Kumusta po ate? Bibili po ba kayo ng kwintas? Maganda po." Umiling ako, pero ayaw umalis ng bata. Sinundan niya ako ng 2003 hakbang at mahinang nagsalita. "Ate, mag-ingat po kayo sa bag ninyo. Maraming tao, baka mawala." Natigilan ako. Isang 10 taong gulang na bata ang nagbabala sa akin tungkol sa mga mandaraya.
Humarap ako sa kanya. Ang mga mata niya ay malinaw, walang anumang masamang balak. Ngumiti siya at nagmano muli bago tumakbo at nawala sa siksikan. Tumayo ako roon ng tahimik. Ang kamay ko ay nakahawak pa rin ng mahigpit sa bag, pero ang puso ko ay nagsisimula ng magduda. Ako ba ay niloloko o tinutulungan? Hindi ko pa alam na ito ay simula pa lamang ng isang araw kung saan ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay babaliktad at ang batang iyon ang magiging unang tao na magpapaisip sa akin. Baka nagkamali ako sa simula pa lang. 3 p.m. Mas mainit at mas siksik sa Divisoria. Ang pawis ay umaagos sa akin kaya't ang t-shirt ko ay dumikit na sa likod ko. Umiikot ako hanggang sa mangawit ang binti ko, pero wala pa rin akong nakikitang ebidensya na kailangan ko. Nagdesisyon akong maghanap ng mauupuan. Nakakita ako ng isang maliit na karinderya sa gilid ng kalye. May karatula na nagsasabing palamig 25 pesos. Napakamura, kaya't nakakaduda. Naglakad ako papasok at umupo sa sulok na mesa. Umorder ako ng isang baso ng palamig. Ang may-ari ay isang babaeng nasa 50s, maitim ang balat at nakangiti ng malaki. Kita ang gilagid. Upo ka muna iha. Ihahatid ko lang. Mas malinaw ang Ingles niya kaysa sa inaasahan ko. Makalipas ang 10 minuto, inihain ang isang malaking baso ng palamig punong-puno ng yelo. Napakatamis at mabango, kaya't nakalimutan ko ang init. Ininom ko ang baso at nagulat. Ito ang pinakamasarap sa buhay ko. Umupo ang may-ari sa tabi ko. Mag-isa ka lang ba? Tumango ako. Nag-iingat pa rin. Opo, nagtatrabaho. Ngumiti siya ng mas malaki, mabuti. Ang mga Pilipina ay laging nagtatravel ng mag-isa. Napakaligtas ma'am. Tinaasan ko siya ng kilay. Talaga? Narinig ko po na delikado, lalo na para sa mga babae. Tumawa siya ng mahina, tunog kampana. Naku, gusto lang palakihin ng balita ang mga masasamang bagay. Pero ngayon, ang mga babaeng Pilipina, nagmumotor pa uwi ng 3 a.m., karaniwan pa rin. Sumasakay mag-isa sa LRT, normal lang. Itinuro niya ang kanyang anak na babae na naglilinis ng tindahan sa tabi. Yan ang anak ko, Juan Labe. Nag-aaral sa Maynila. Umuuwi sa dorm ng 2 a.m. araw-araw, wala namang problema. Natigilan ako. Ang imahe sa isip ko ay mga Pilipinang nakasuot ng maiikling damit, nakaupo sa bar, at nilalapastangan ng mga dayuhang lalaki. Ngunit sa harap ko ay isang tindera na mas matatas mag-Ingles kaysa sa akin at ang anak niyang babae na nagbubuhat ng mesa ng mag-isa, komportable. Nagbayad ako ng 25 pesos. Nagbigay siya ng sukli at nagdagdag ng isang maliit na kakanin. Ate, salamat. Kainin mo yan, pampalamig. Nagmano ako ng hindi sinasadya at umalis ng tindahan ng may kakaibang pakiramdam. Nang gabing iyon, sumakay ako sa MRT pabalik sa hotel. Nagbayad ako ng tiket ng mag-isa, sumakay sa elevator ng mag-isa. Napakasikip ng tao. Halos hindi ako makatayo. Pero walang sinuman ang nakikipagsiksikan, walang mga kamay na sumunggab sa bag ko. May mga taong umiiwas para makatayo ako sa tabi ng poste. May 2 Pilipina ang nag-uusap sa tabi ko. Ang isa ay nakasuot ng uniform ng Ateneo. Ang isa ay nakasuot ng business attire. Tumatawa sila ng malakas. Hindi alintana ang tingin ng sinuman. Pinakinggan ko sila. Kahit hindi ko naintindihan, nakita ko ang kanilang mukha na puno ng kumpiyansa at kaligayahan. Dumating ang tren sa istasyon ng Recto. Naglakad ako pababa sa escalator at nangyari ito ulit. Ang maliit kong sling bag ay mahinang hinila ng kamay ng isang tao. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, ang lahat ng balita na nabasa ko ay pumasok sa isip ko. Humarap ako, pero ang nakita ko ay hindi isang magnanakaw. Isa itong lalaking nasa 20s, hawak ang sling bag ko na may sirang strap. Kailan ito naputol? Hindi ko alam. Salamat po. Naputol yan. Halos mahulog na po. Malinaw niyang sinabi sa Ingles. Inabot niya sa akin ang bag ng may ngiti. Kinuha ko ang bag gamit ang nanginginig na kamay. Maraming salamat po. Tumango siya at agad na umalis. Hindi siya humingi ng pera. Hindi siya humingi ng anuman. Tumayo ako roon ng tahimik. Nakatingin sa likod niya. Isa pang Pilipino ang tumulong sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Nang gabing iyon sa hotel, binuksan ko ang laptop. Ang file na may pangalang Bakit Hindi Dapat Mag-Solo Travel ang Babae sa Pilipinas ay nakabukas pa rin. Tiningnan ko ang screen ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahan kong pinindot ang Select All at Delete. Blanko ang screen. Nag-type ako ng bagong pangalan. Baka nagkamali ako sa Pilipinas ng matagal na.
at umiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko lang, bukas, aalis ako at maglalakad ng mag-isa muli, pero sa pagkakataong ito, hindi para maghanap ng ebidensya ng panganib, kundi para hanapin ang sagot kung bakit ang puso ko ay nararamdaman na mas ligtas kaysa dati. Kinabukasan, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Sa halip na magbukas ng laptop para maghanap ng negatibong balita, nag-Google Maps ako at nag-type ng Intramuros. Gusto kong makita ang isang bagay na hindi masamang balita. Ang tren ng LRT ay siksik na siksik. Halos hindi ako makatayo, pero walang sino man ang nakikipagsiksikan sa akin. May isang matandang lalaki ang tumayo para paupuin ako. Umiling ako. Ngumiti siya at nagmano. Nagmano rin ako. Automatic. Pagdating sa istasyon ng UN Avenue, lumipat ako sa isang jeepney. Ang simoy ng hangin ay malamig, kaya't nakikilabot ang balahibo ko. Tumayo ako sa likuran ng jeep, nakatingin sa Maynila na hindi lang matataas na gusali, kundi mga lumang bahay na kahoy na halo-halo sa mga makintab na simbahan. Huminto ang jeep sa gilid ng Intramuros. Sinundan ko ang mga karatula patungo sa San Agustin Church. Ngunit bago ako makarating sa gate ng simbahan, nakita ko ang isang babae na umiiyak sa gilid ng daan. Ang malaking backpack niya ay hiwa-hiwa at ang kanyang mga gamit ay nakakalat, dayuhan siya, blonde ang buhok at namumula ang mga mata. Nag-alinlangan ako ng 2 segundo pagkatapos ay lumapit ako. Anong nangyari? Humihikbi siya, hiniwa ang bag ko, nawala ang passport, pera, telepono lahat. Sa isip ko, sumilay ang salitang, "Aha," sabi ko na, pero ang lumabas sa bibig ko ay, "Sandali lang. Huwag kang umiyak, matutulungan kita." Inihatid ko siya sa Tourism Police Outpost sa harap ng simbahan. Isang pulis ang nakatayo roon, matangkad at mukhang matigas. Naghanda ako na baka hindi ako pansinin, pero ang nangyari ay kabaligtaran. Agad na nagsaludo ang pulis. "Kumusta po? Anong nangyari po?" Napakalinaw ng Ingles niya, parang nag-aral sa ibang bansa. Isinalaysay ko ang nangyari. Hindi na siya nagtanong pa. Hindi niya sinisi ang babae dahil sa hindi pag-iingat. Kinuha lang niya ang radio at may mabilis na sinabi. Wala pang 5 minuto, 2 pulis ang dumating sakay ng motorsiklo. Ang isa ay may hawak na isang cellphone at ibinigay sa babae. "Sa inyo po ba ito, ma'am?" "Nakita po sa Divisoria Market." May nakapulot. Umiyak ng mas malakas ang babae, pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Ang passport, cash lahat ay kumpleto. Ang isa pang pulis ay nag-abot ng isang bagong bag. "Bago po ito, gamitin ninyo muna." Pinalitan namin ng mas matibay na zipper. Tinanong niya, "Kailangan ko bang magbayad?" Umiling ang pulis. "Hindi na po, ma'am. Masaya kaming tumulong sa mga turista." Tumayo ako roon nang nakatulala. Ang mga pulis Pilipino na nabasa ko sa balita na laging naniningil ng multa ay tumulong ng libre at bumili pa ng bagong bag. Bago siya umalis, humarap sa akin ang pulis. "Mag-isa ka lang ba, ma'am? Mag-ingat po kayo. Pero huwag masyadong matakot. May tourism police po sa bawat sulok ng Maynila." At inabot niya sa akin ang isang maliit na pito. "Kung may problema, sipulin mo lang ng malakas. Darating kami agad." Kinuha ko ang pito gamit ang nanginginig na kamay. Sa daan papasok sa simbahan, nakita ko ang isang malaking karatula na nagsasabing Tourism Police 191, 24 oras na serbisyo at may malinaw na numero ng telepono sa Ingles. Kinuha ko ang telepono ko at kinunan ng litrato ang karatula at binura ko ang isa pang linya na isinulat ko. Ang pulis Pilipino ay hindi mapagkakatiwalaan. Naglakad ako papasok sa simbahan, hinubad ang sapatos ko at inilagay ang bag sa tabi. Isang pari ang dumaan, ngumiti at mahinang nagsabi, "Kumusta po?" "Welcome." Umupo ako sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Tiningnan ang mga retablo na kumikinang sa sikat ng araw at pakiramdam ko ay may isang bagay na nagbabagsakan sa dibdib ko. Hindi takot, kundi ang pader na itinayo ko. Kinuha ko ang notebook ko at isinulat ang unang pangungusap ng araw. Ngayon, nakita ko ang mga pulis Pilipino na tumulong sa isang turista nang hindi tumatanggap ng kahit isang kusing. Hindi ko na alam kung paano ko ipagpapatuloy ang pagsulat ng artikulo. Ang malamig na hangin ay humihip. Isang dahon ng mangga ang nahulog sa pahina ng notebook. Kinuha ko ang dahon at ngumiti sa sarili ko. Sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Pilipinas. Hapon na nang umalis ako ng Intramuros, may magaan na pakiramdam ang puso ko.
Plano kong bumalik sa hotel, pero ayaw maglakad ng mga binti ko patungo sa istasyon. Dinala ako ng mga ito sa gilid ng Roxas Boulevard. Naglakad ako sa makitid na bangketa sa tabi ng baybayin. Ang init ay matindi, pero may mga malalaking puno na nagbibigay ng lilim. Sa daan, may mga maliliit na tindahan. Nag-uusap ng malakas ang mga tao at naglalaro ang mga bata. Lahat ay nagmano sa akin, kahit hindi nila ako kilala. At nakita ko siya. Isang babae ang nakatayo sa harap ng isang lumang two-story wooden house. Nasa 40s siya, nakasuot ng puting t-shirt, shorts at may maikling buhok. Nagbubuhat siya ng isang malaking motor big bike papunta sa isang sidecar ng tricycle. Ginawa niya ito ng mag-isa, ng komportable. Tinitigan ko siya nang hindi sinasadya. Nakita niya ako, nagmano, at ngumiti ng malaki. "Kumusta po? Saan po kayo galing?" Automatiko akong sumagot, "Amerika po." Tumawa siya ng mahina. "Foreigner. Pasok po kayo. Mainit." Nag-alinlangan ako ng saglit, pagkatapos ay sumunod ako sa kanya, papasok sa loob ng luma, ngunit malinis na bahay na kahoy. Sa loob, may work table na puno ng mga tool ng mekaniko. May karatula na nagsasabing tricycle repair shop ni Ate Mila. Ipinakilala niya ang sarili niya, "Ako si Mila, 40, nag-aayos ng motor ng halos 20 taon na." Umupo ako sa isang kahoy na bangko. Inabutan niya ako ng isang baso ng malamig na tubig. "Inumin mo, libre yan, hindi yan singil." Direktahan kong tinanong, "Ate, babae po kayo, mag-isa ninyo, tong ginagawa?" Tumawa si Ate Mila ng nakakakiliti. "Oo, mag-isa lang." Noong una, ayaw magpaayos ng mga lalaki sa akin. Sabi, hindi raw kaya ng babae. Pero pagkatapos kong ayusin, napakatahimik ng makina. Mas mabilis pa kaysa sa mga lalaking mekaniko. Ngayon, pati mga lalaki nagpapagawa na sa akin. Itinuro niya ang isang litrato sa dingding. Litrato ni Ate Mila na nakatayo sa tabi ng isang karerang motorsiklo. Nanalo siya ng first place sa maraming event. Ang mga Pilipina po kaya nilang gawin ang lahat. Mag-drive ng big bike, makipagkarera, mag-ayos ng sasakyan, magbukas ng bar lahat. Nagulat ako. Ang imahe ng Pilipina sa isip ko ay ang api at itinuturing na pangalawang uri. Ngunit sa harap ko ay isang babae na nagbubuhat ng 50 kilogramong makina ng mag-isa at tumatawa ng mas malakas kaysa sa mga lalaking Amerikano na nakadate ko. Nagtanong si Ate Mila, "At ano po ang ginagawa ninyo sa Pilipinas?" Sumagot ako ng totoo. Nagsusulat po ng artikulo na delikado ang lugar na ito para sa mga babae. Tumawa siya hanggang sa lumabas ang luha. "Naku, talagang niloloko tayo ng balita, no? Nagmomotor ako pa uwi ng 3 AM araw-araw. Hindi ako natatakot. Ang pulis pa nga ang nagsasabing, 'Umuwi na kayo ate, mag-ingat po kayo sa daan.'" Kinuha niya ang telepono niya at ipinakita ang litrato niya at ng grupo ng mga babaeng nagmamaneho ng big bike sa buong Pilipinas. May mga litrato sa Baguio, sa Cebu at sa Mindanao. Halos 10 kaming nagmamaneho, mga babae lang. Walang lalaking nagbabantay. Walang nangangahas na saktan kami dahil nagbabantay kami sa isa't isa. Tiningnan ko ang litrato at lumuha ang mata ko dahil sumulat ako ng artikulo na ang mga Pilipina ay inaapi, ngunit ang babae sa harap ko ay mas malaya kaysa sa akin. Tumayo si Ate Mila at binuhat ang isang motor na may sira para ilagay sa work area. "Tingnan mo, motor ito ng isang pulis. Nagpaayos sa akin kahapon. Naghahabol siya ng kriminal araw-araw gamit ang motor niya. Mas takot pa ang mga lalaki sa kanya. Inayos niya ang makina sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay humarap sa akin at ngumiti. Nakita mo? Ang mga Pilipina, hindi naghihintay na tulungan sila ng iba. Kami mismo ang lumulutas ng problema, nag-aayos ng sarili naming sasakyan, nagmamaneho ng mag-isa, at namumuhay ng mag-isa. Bago ako umalis, inabot sa akin ni Ate Mila ang isang helmet. "Kunin mo, luma ko yan. Ginagamit ko lang para mag-drive sa Maynila. Kung gusto mong matutong magmotor, tuturuan kita ng libre." Kinuha ko ang helmet gamit ang 2 kamay at niyakap si Ate Mila nang hindi sinasadya. Pabalik sa hotel, sumakay ako sa bus 15. Napakasikip ng tao, halos hindi ako makatayo, pero may isang maliit na batang babae ang tumayo para paupuin ako. "Umupo po kayo ate." Kaya ko pong tumayo. Umupo ako at tahimik na umiyak. Walang sinuman ang tumingin ng kakaiba. Ang lahat ay ngumiti lang sa akin. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop, binura ko ang lahat ng lumang file at nag-type ng bagong pangalan ng file.
Nakilala ko ang Pilipina na nagparamdam sa akin na mahina ako. At isinulat ko ang unang pangungusap ng bagong artikulo. Kung iniisip mong ang mga Pilipina ay inaapi, hindi mo pa nakikilala si Ate Mila, ang mekaniko na nagbubuhat ng mas mabibigat na makina kaysa sa mga lalaking Amerikano na nakadate ko. Sa lamam na araw, nagising ako na may pakiramdam na hindi ko pa nararanasan. Sa halip na magbukas ng laptop para maghanap ng negatibong balita, nagbukas ako ng Grab app at nag-type ng Rizal Park. Gusto kong maglakad ng mag-isa. Sa unang pagkakataon sa buhay ko na hindi ako natatakot, dinala ako ng isang tricycle driver sa harap ng simbahan. Ang driver ay isang babaeng nasa 60s. May pink na helmet. Saan po kayo pupunta? Ihahatid na kita ng libre kung gusto mong kumuha ng magagandang litrato. Tumawa ako at sumakay sa likod. Nagmaneho siya sa traffic ng napakabilis. Sa daan, ikinuwento niya sa akin na nag-tricycle siya ng halos 30 taon. Noon, puro lalaki lang ang nag-tricycle pero hindi ako nagpatalo. Mas magaling akong magmaneho kaysa sa kanila. Ngayon, natatakot na ang mga customer sumakay sa lalaki. Kaya sa akin na lang sila tumatawag. Niyakap ko ng mahigpit ang bewang niya. Pakiramdam ko, nakasakay ako sa likod ng isang superhero. Huminto kami at kumain ng turon saging na balot sa lumpia wrapper at prito sa gilid ng kalye. Sabi niya, kumain ka ng marami. Ihahatid kita para makita mo ang Maynila na hindi pa nakikita ng mga foreigner. Nagmaneho kami sa makikitid na eskinita ng Tondo. Itinuro niya ang mga lumang bahay na kahoy. Ito ang bahay ko. Dito ako tumira simula pa noong bata ako. Binabaha kami taon-taon, pero nagtutulungan kaming magbuhat ng gamit, magluto ng pagkain para ipamigay. Walang sino man ang umaalis sa amin. Mahina akong tinanong, hindi po ba kayo natatakot? Tumawa siya ng malakas. Bakit kami matatakot? Dito kami pinanganak. Dito kami mamamatay. May mga kapitbahay, may simbahan, may paaralan. Gaano man kalaki ang sakuna, nakayanan namin. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malakas sa akin dahil sumulat ako na ang mga Pilipino ay laging nakangiti pero hindi marunong lumutas ng problema. Nang hapong iyon, inihatid niya ako sa bus 8 papunta sa Balintawak Market, ang palengke na binabalaan ng lahat ng website na pinakapanganib sa Maynila. Ngunit ang nakita ko ay mga tindera na nakangiti ng malaki. Masayang naglalaro ang mga bata. May isang malaking karatula na nagsasabing, walang magnanakaw dito dahil kami ang nagbabantay sa isa't isa. Naglakad ako hanggang gabi. Walang sino man ang humipo sa bag ko. May mga taong nag-abot lang ng libreng pagkain sa akin. At nangyari ito, 7:22 p.m. Nakatayo ako, naghihintay ng bus sa harap ng palengke. Biglang umulan ng malakas. Nagtakbuhan ng mga tao para magtago. Tumakbo ako para sumilong sa ilalim ng bubong ng isang tindahan, pero ang maliit kong sling bag ay nahulog sa balikat ko at bumagsak sa baha. Yumuko ako para pulutin, pero malabo ang paningin ko dahil sa ulan. Nang tumingala ako, wala na ang bag ko. Huminto ang tibok ng puso ko. Ang passport, ang lahat ng cash, ang telepono na may lahat ng data ng artikulo, ang credit card lahat ay nawala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pinaniniwalaan ko ay bumalik. Aha, totoong delikado ang Pilipinas. Mali ako na nagtiwala ako ng madali. Ako ang bobo dahil binuksan ko ang puso ko. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Nanginginig ako. Nakatayo roon. Walang telepono para tawagan ang sinuman, walang pera para sumakay ng taxi, wala man lang payong. Pakiramdam ko, gumuho ang mundo ko. Ang artikulo na isusulat ko, ang pananampalataya na sinimulan kong buuin, lahat ay nawasak sa isang iglap. Umupo ako sa basang lupa. Umiyak sa unang pagkakataon simula nang dumating ako sa Pilipinas. Umiyak ako nang hindi ko pa naranasan sa buong buhay ko. At narinig ko ang isang boses. Ate, anong nangyari? Tumingala ako. Ang maliit na batang babae, ang katulad ng nasa Divisoria noong unang araw, ay nakatayo, inabot sa akin ang isang pink na payong. Naalala niya ako, at sa kabilang kamay niya ay ang maliit kong sling bag. Hinabol ko po kayo mula pa sa palengke. Nakita ko po ang isang lalaki na kumuha ng bag ninyo. Sinigawan ko po siya. Itinapon niya at tumakbo. Tiningnan ko siya nang hindi makapaniwala. At bakit mo ako tinulungan? Ngumiti ng malaki ang bata. Kasi po binilhan ninyo ako ng kwintas dati. At tinuruan po ako ng mama ko na kung may nakita akong nahihirapan, dapat tumulong ako. Binuksan niya ang bag para ipakita. Kumpleto ang lahat, kahit ang huling barya.
Niyakap ko ng mahigpit ang bata. Umiyak ako ng mas malakas pa. Umuulan pa rin, pero hindi na ako nababasa dahil ang pink na payong ng 10 taong gulang na bata ay nagpoprotekta sa akin. At sa sandaling iyon, alam ko na, kung anuman ang mangyayari, hindi na ako magsusulat ng babalang artikulo. Ngunit isusulat ko ang kwento ng batang ito, ni Ate Mila, ng driver ng tricycle, ng tourism police, ng mga Pilipinong nagparamdam sa akin na ang tunay na kaligtasan ay wala sa CCTV o batas, kundi nasa puso ng mga taong hindi mo kilala. Patuloy pa rin ang pag-ulan. Niyakap ko ng mahigpit ang bata hanggang sa nanginginig siya. Tumawa siya ng mahina at humiwalay. Ate, Bunso Isay po ang pangalan ko. Huwag ka na pong umiyak. Ihahatid na kita sa pulis. Hinawakan niya ang kamay ko at tumakbo kami sa ulan sa makikitid na eskinita. Basang-basa ang sapatos ko, pero ang puso ko ay may kakaibang init. 10 minuto ang lumipas, nakarating kami sa Tondo Community Police Outpost. Maliit ang outpost, pero maliwanag ang ilaw. 3 pulis ang nakatayo na, para bang alam nilang darating kami. Agad na nagsaludo ang isa. Kumusta po, Ate Emily? Kayo po ba yan? Nagulat ako. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Ngumiti ang pulis at itinuro si Bunso Isay. Tumawag po sa Viber group ng komunidad si Isay mula pa sa palengke. Sabi, may foreigner na ninakawan ng bag. Sinundan namin sa CCTV. Nahuli na po namin ang lalaki. Hinahabol pa po namin ngayon. Tumayo ako roon para akong tinamaan ng kidlat. Ang isa pang pulis ay nag-abot ng tuwalya at mainit na tubig. Magpunas po muna kayo, ate. Magpahinga po muna kayo. Kami na po ang bahala. Dinala nila ako sa isang maliit na kwarto na may computer na konektado sa higit 200 CCTV camera sa paligid ng palengke. Napakalinaw ng mga larawan. Kita ang mukha ng kriminal. Pindot ng pindot ang pulis sa telepono, nakikipag-usap sa pursuit team. Wala pang 20 minuto, tumunog ang radyo. Nahuli na po. Dinadala na po namin pabalik sa outpost. Ang kriminal ay isang lalaking nasa 40s, lasing. Sabi ng pulis, taga-komunidad daw na kakalabas lang sa kulungan. Pasensya na po para sa mga Pilipino, ma'am. Kami po ay nahihiya. Umiling ako ng malakas. Huwag po kayong humingi ng tawad. Napakabilis ninyo, tumawa ang pulis. Nagkakaisa po ang komunidad namin. May Viber group kami na 1,200 katao. Kung may nakakita ng anumang kakaiba, nagre-report agad. Kami na po ang nag-install ng CCTV, hindi na po kami naghintay sa gobyerno at inabutan niya ako ng isang papel. Pirmahan po ninyo, ate, para kumpirmahin na nakuha ninyo na ang gamit ninyo. At kung gusto ninyong mag-report, ihahatid po namin kayo sa main station. Pumirma ako gamit ang nanginginig na kamay at mahinang nagtanong, bakit po ninyo ako tinulungan ng ganito? Tiningnan ako ng pulis ng diretso sa mata. Kasi po, panauhin po kayo at dahil mahal po kayo ni Bunso Isay, nakatulong na po ang batang ito sa halos 100 tao. Napakagaling po niya. Ipinagmamalaki po siya ng komunidad namin. Nakangiti si Bunso Isay na nahihiya sa tabi. Hinimas ng pulis ang ulo niya at inabutan siya ng 1,000 pesos para sa good kid. Tinanggap niya ang pera, nagmano at tumakbo sa akin. Ate, ibibigay ko po sa inyo ang pera na ito para makabili kayo ng pagkain. Ayaw ko po nito. Umiyak ako ng mas malakas pa. Nang gabing iyon, hinatid ako ng pulis pa uwi sa hotel, sakay ng motorsiklo. Sa daan, tinanong ko, bakit po napakaraming mabubuting tao sa Pilipinas? Mahinang sumagot ang pulis. Kasi po, matagal po kaming naghirap. Kaya't kapag may pagkakataon, gusto po namin na hindi na maghirap ang iba. Pagdating sa hotel, nagmano ang pulis at umalis. Tumayo ako, nakatingin sa motorsiklo niya na nawawala sa dilim at umupo ako sa lobby. Tumakbo ang staff ng hotel sa akin. Miss Emily, anong nangyari? Tiningnan ko siya at ngumiti ako habang lumuluha. Nakakita po ako ng himala. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Binuksan ko ang laptop at sinulat ko ang artikulo sa buong gabi. Ang pamagat, dumating ako para balaan ang mundo na huwag mag-solo travel sa Pilipinas. Pero ngayon gusto kong sabihin sa mundo na pumunta kayo at makikita ninyo ang kabutihan na nawala na sa mundo. Isinulat ko ang tungkol kay Bunso Isay, tungkol sa community police, tungkol kay Ate Mila, tungkol sa driver ng tricycle. At isinulat ko ang huling pangungusap. Kung natatakot kang mag-solo travel, pumunta ka sa Pilipinas
dahil dito, hinding-hindi ka na mag-iisa. Pinindot ko ang send sa editor ko bandang 4 a.m. at umiyak ako sa tuwa dahil alam ko na ang huling 3 araw ko sa Pilipinas ay hindi na tungkol sa paghahanap ng ebidensya, kundi tungkol sa pamamaalam sa mga taong nagpabago sa akin. 7 na araw, ang huling araw bago ang flight ko pabalik sa New York. Nagising ako ng 5 a.m. Hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil ang puso ko ay mabilis na tumitibok. Nagbihis ako ng simple tulad ng unang araw, jeans, t-shirt, lumang sombrero. Pero ang sling bag na naputol noon ay tahi-tahi na ng pink na sinulid, gawa ni Bunso Isay. Sumakay ako sa lumang bus pabalik sa Intramuros. Siksik pa rin ang tao pero ngumiti ako habang nakatayo. Nakarating ako sa simbahan bandang 7 a.m. Ang mahinang sikat ng araw ay tumama sa mga imahe ng santo. Hinubad ko ang sapatos ko. Naglakad ako ng diretso sa ilalim ng parehong puno ng mangga at umupo sa lilim. Kinuha ko ang bagong notebook na binili ko kahapon, binuksan ang blankong pahina at isinulat, Day 1, dumating ako dito ng may takot. Day 7, nakaupo ako dito ng may pag-ibig. Humihip ang hangin, isang dahon ng mangga ang nahulog, tulad ng dati. Pero ngayon, hindi ko ito pinulot. Tinaas ko ang kamay ko, hinayaan ko itong lumipad sa hangin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang lahat ng mga imahe ng 7 araw ay pumasok sa isip ko. Ang 10 taong gulang na bata na tumakbo sa ulan para isauli ang bag ko. Si Ate Mila na nagbubuhat ng mas mabigat na makina kaysa sa kanya. Ang community police na humabol sa magnanakaw sa loob ng 18 minuto. Ang driver ng tricycle na nagsabing, dito kami pinanganak, dito kami mamamatay. Ang matandang lalaki na tumayo para paupuin ako sa tren. Ang staff ng hotel na tumakbo para magtanong, anong nangyari? Nang may tunay na pag-aalala. Walang sino man ang nakakakilala sa akin, pero lahat sila ay tumulong sa akin. Idinilat ko ang mga mata ko. Tumulo ang luha ng hindi ko namamalayan at naintindihan ko. Ang tunay na kaligtasan ng mundong ito ay wala sa makapal na bakal na pinto o sa mamahaling CCTV. Wala ito sa mahigpit na batas o sa armadong pulis. Nasa salitang tayo. Ang salitang ginagamit ng mga Pilipino mula bata hanggang matanda, ang salitang nagpapabago sa isang estranghero. At ginagawa itong pamilya, kapatid, tito o tita sa isang iglap. Kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ang editor ko sa New York. Jeff, naipadala ko na ang kumpletong artikulo. Ang pamagat ay The Filipino Heart. Bakit dapat pumunta ang bawat babae dito ng mag-isa kahit isang beses sa buhay nila? At hindi na ako babalik sa New York ayon sa schedule ko. Mananatili ako rito ng 3 buwan pa para tapusin ang libro na ito, dito, sa bansang tinatawag na Pilipinas. Tumahimik si Jeff ng 3 segundo at tumawa ng malakas. Emily, ito ang artikulo na hinihintay ko sa loob ng 10 taon. Sige, manatili ka roon at isulat mo yan para magbago ang isip ng mundo. Ibinaba ko ang telepono at bahagyang nagmamanha mano sa puno ng mangga. Salamat sa pagbukas ng mga mata ko. Pagkalipas ng 3 buwan, nananatili pa rin ako sa Maynila. Ang kuwarto ng hotel ay naging isang maliit na apartment sa Makati. Nagrent ako ng lumang motorsiklo kay Ate Mila at nagmamaneho ako araw-araw. Ang pink na helmet na ibinigay ni Ate Mila ay mayroon pa ring sticker na Bunso Isay VIP. Tuwing umaga, nagigising ako ng 5 a.m. Nagmomotor ako sa Balintawak Market at tumutulong kay Bunso Isay sa pagbebenta ng mga rosary bracelet na ginawa niya. Ang kinita namin ay idinadonate namin sa mga ulila sa komunidad, hindi marami, pero galing sa kamay ng isang 10 taong gulang. Sa hapon, pumupunta ako sa repair shop ni Ate Mila. Tumutulong ako sa pagkuha ng litrato at paggawa ng Facebook page niya. Ngayon, halos 100,000 na ang followers ng page. 3 beses na dumami ang babaeng customer. Gusto ng lahat na ang pinakamahusay na babaeng mekaniko sa Maynila ang mag-aayos ng sasakyan nila. Sa gabi, nagtuturo ako ng Ingles ng libre sa Intramuros. Noong una, 10 lang sila. Sa pangatlong buwan, 70 na sila. Hindi ko kailanman naisip na magiging guro ako. Sa gabi, nagsusulat ako ng libro sa ilalim ng puno ng mangga sa Intramuros. Ang pamagat ng libro, Alone in the Philippines. Ang talaarawan ng babae na dumating para balaan ang mundo. Pero binago ng mundo. Ang bawat kabanata ay nagtatapos sa parehong pangungusap. Kung natatakot ka pa ring mag-solo travel, pumunta ka dito at babalik ka sa bahay na may mas malaking puso.
Sa huling buwan, nag-organisa ako ng isang maliit na event sa Luneta Park na pinamagatang Women Alone, Never Lonely. Inimbita ko si Ate Mila, ang driver ng tricycle, si Bunso Isay, ang community police ng Tondo, at ang 700 pang Pilipina na nakilala ko sa loob ng 3 buwan. Tumayo ako sa maliit na stage. Nanginginig ang microphone sa kamay ko. 3 buwan na ang nakalipas. Dumating ako dito para sumulat ng artikulo na bakit hindi dapat mag-solo travel ang mga babae. Ngayon, nakatayo ako rito para sabihin na dapat pumunta ang bawat babae dito nang mag-isa kahit isang beses. Dahil dito, tuturuan kanila na ang tunay na lakas ay hindi ang maglakad ng mag-isa nang walang takot, kundi ang maglakad ng mag-isa at malaman na hinding-hindi ka nag-iisa. Malakas ang palakpakan. Tumakbo si Bunso Isay sa stage. Niyakap ako ng mahigpit at itinaas ang isang papel na isinulat sa sulat kamay ng bata. Salamat Ate Emily sa pagpapatunay sa akin na kaya ng isang batang tindera na baguhin ang mundo. Umiyak ako sa harap ng 500 katao pero sa pagkakataong ito, luha ng perpektong kaligayahan. Nang gabing iyon, ipinadala ko ang manuscript ng libro sa publisher kasama ang dedikasyon sa unang pahina. Dedicated sa 10 taong gulang na batang babae na tumakbo sa ulan para isauli ang bag ko. At sa lahat ng Pilipinong nagparamdam sa akin na ang tunay na bahay ay hindi ang lugar na sinilangan mo, kundi ang lugar kung saan lumaki ang puso mo. Ngayon ang araw na talagang babalik ako sa New York, aalis ang eroplano ng 11:55 a.m. Nakatayo ako sa harap ng Ninoy Aquino International Airport, muli ang simula ng lahat. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Hinatid ako ni Ate Mila, sakay ng big bike, sinundan siya ng driver ng tricycle. Nakatayo si Bunso Isay, nakasuot ng school uniform, hawak ang isang karatula na nagsasabing Ate Emily, huwag ninyo po kaming kalimutan. 4 na community police ang nakatayo, nagmano ng sabay-sabay. Halos 100 bata mula sa English class ko ang nakahanay, may hawak na pink na heart-shaped na lobo. Tumayo ako roon, tulala, at tumulo ang luha ng walang pahintulot. Lumapit si Ate Mila at niyakap ako. Bumalik ka ha, sasabihin mo lang, may reservation ka na sa akin para sa motor mo. Inabot sa akin ng driver ng tricycle ang lumang helmet niya. Kunin mo yan. Huwag mong kalimutang mag-drive sa New York anak. Tumakbo si Bunso Isay at niyakap ang binti ko at inabot ang isang rosary bracelet na ginawa niya. Pink na beads, may nakasulat na, tayo. Inabot sa akin ng parehong pulis ang parehong 7 na ibinigay niya noon. Kunin mo yan. Kung nalulungkot ka sa Amerika, sipulin mo lang ng malakas. Lilipad kami agad para puntahan ka. Sabay-sabay na kumanta ang mga bata ng isang awit ng pamamaalam. Ang kanilang malinaw na boses ay umalingaw-ngaw sa buong airport. Umupo ako roon. Niyakap silang lahat isa-isa. At nagmano ako sa lahat ang ginagawa ko na nakita ko sa mga Pilipino sa loob ng 7 araw. Pero sa pagkakataong ito, galing sa puso. Salamat sa pagpapatunay sa akin na may lugar pa rin sa mundo kung saan ang isang estranghero ay nagiging pamilya sa isang iglap. Salamat sa pagpapatunay sa akin na ang kadakilaan ng isang bansa ay hindi nasusukat sa matataas na gusali o pera, kundi sa pusong laging handang tumanggap ng mga estranghero. Humarap ako sa karatula ng NAIA. Ang karatula na minsan ay nagparamdam ng takot sa akin ay ngayon ay naging pinto ng pag-ibig. Naglakad ako papasok sa departure gate, humarap at kumaway sa huling pagkakataon. Nakatayo pa rin sila, kumakaway, hanggang sa mawala ang maliit na katawan ni Bunso Isay sa paningin ko. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop, binuksan ko ang file ng huling artikulo na pinamagatang mula sa taong pinakamatatakutin sa Pilipinas patungo sa taong pinakamamahal ang Pilipinas sa mundo. Ang huling pangungusap ng libro. Kung sa isang araw ay nararamdaman mo na malamig ang mundo, sumakay ka sa eroplano at pumunta ka dito ng mag-isa at babalik ka na may pusong sapat na mainit para sa buong mundo. Dahil ito ang Pilipinas ang bansa na nagpabago sa isang tulad ko, mula sa taong nagbabala sa mundo patungo sa taong nag-iimbita sa mundo. At nangangako ako, babalik ako. Hindi bilang isang turista, kundi bilang isang anak ng bansang ito. Pinindot ko ang save at tumingin ako sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumiit ang Maynila, pero ang puso ko ay lumaki, sapat na para yakapin ang buong mundo. Ako si Emily Carter, at ito ang himala ng Filipino Heart na nagpabago sa akin magpakailanman. Kumusta at paalam pansamantala? Babalik ako, sigurado.